Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Liz. Ang aking itatalakay ay tungkol sa Rizal's message of farewell. Jose chose to spend quiet moments in the prison chapel after the death penalty was read aloud. When he was left alone in his cell, he turned to writing. He wrote a letter to his brother Pasiano, another to his best friend, Dr. Ferdinand. Si Rizal ay mas piniling manahimik or magmuni-muni pagkatapos na mahatulan siya ng kamatayan. Sa kanyang pag-iisa at pagmuni-muni ay nakahanap siya ng oras para magsulat ng liham para sa kanyang kaibigan, magulang at sa kanyang kuya na si Pasiano. So alamin natin kung ano ba yung mensahe ni Rizal or yung sulat niya para sa kanyang best friend na si Ferdinand Blumentritt. So sinulat niya ito noong December 29, 1896, which is yung gabi bago siya barilin. And ang sabi niya dito is, when you receive this letter, I shall be dead. I shall be shot tomorrow at 7 o'clock, but I am innocent of the crime of rebellion. So, sinabi niya dito na kapag na-receive na to ni Blumentritt, yung sulat niya is patay na siya. Kasi nga pagka umaga is babarilin siya ng mga firing squad. Sinabi niya din dito na inosente siya sa krimen ng rebellion or paghihimagsik. Inosente siya sa mga bagay na laban sa mga Kastila at sa revolusyon na naganap. So next, na nilalaman ng sulat ni Dr. Jose Rizal para sa kanyang best friend is, I am going to die with a clear conscience. Farewell my best, my dearest friend, and never think of me. Rizal sent regard to all the Blumentritt family and wrote along the margin. I leave you a book as one last keepsake from me. It was an anthology of poems in German which Blumentritt himself has sent him in Dapitan and which he had carefully annotated during his rustication. So, sinabi din dito ni Rizal na mamamatay siya na may malinis na konsensya, na wala siyang kasalanan sa nangyaring labanan or revolusyon. So, sa pamamaalam din ito ni Rizal sa kanya best friend, sinabi niya na may iniwan siyang libro na kung saan magbibigay ito ng alaala sa mga makakabasa sa mga nangyari during his lifetime or during nung nabubuhay pa siya or bago siya mamatay. So, ano nga ba yung librong iniwan ni Dr. Jose Rizal sa Blumentritt family? Ito na nga yung Noli Me Tangere. So, Jose Rizal left a copy of Noli Me Tangere in the Blumentritt family. So, sa Noli Me Tangere ito, nakapaloob yung mga nangyaring krimen or pagpapahirap sa mga Pilipino ng mga Kastila. In-address din dito yung mga issues like government oppression, church corruption, and abuse of power. And then, itong novel na din ito is nagbigay daan para mamulat yung mga makakabasa kung ano talagang nangyari sa past. Especially sa generation ngayon, kailangan nating mabasa yung nilalaman ng libro para mas aware tayo and mas maintindihan kung paano ba tayo lumaya sa kamay ng mga Espanyol. Then, after nung sulat na yung kay Blumentritt, meron ding sulat para sa kanyang kapatid na si Pasiano. So, sabi niya dito, it had been 4.5 years that we have not seen or spoken or written to each other. Not, I believe, because of any lack of affection on my part or on yours, but because knowing each other so well, we did not need to speak to understand each other. So, sabi din dito ni Rizal, matagal na silang hindi nagkakasulatan or nagkakausap ng kanyang kapatid na si Pasiano. So, despite of that, paniniwala ni Rizal o naniniwala si Rizal na sapat na yung closeness nila or yung pinagsamahan nila para maintindihan yung isa't isa kahit na hindi sila nag-uusap. Kumbaga, kahit na malayo or hindi nagpaparamdam si Pasiano or si Rizal man, ay alam nila or naiintindihan nila yung actions through silent, parang ganun. So, now that I am to die, it is to you. I write last to tell you how sorry I am to leave you alone in life, bearing all burden of the family in our aged parents. I think of how you have worked to give me a career. I believe that I tried not to waste my time. My mother, if the fruit has been bitter, it has not been my fault but the fault of the circumstances. I know you have suffered a lot for my sake. I am sorry. So dito, sinabi ni Rizal na ngayong mamamatay na ako is susulat ako ng mga gusto kong sabihin sa inyo, lalo na sa ating mga magulang. And gusto ko ding ipaalam kung paano ako humihingi ng tawad sa mga nagawa kong hindi maganda or nakapagdulot ng masama sa inyo. And then, humingi din siya ng tawad kasi iniwan niya si Pasianong mag-isang nag-aruga or nagtiyaga para makaraos sa hirap o sa mga pinagdaanan nila.
Nagpasalamat din si Rizal sa nagawa ni Pasha nung tulong sa kanya para maabot niya yung mga career o pangarap niya sa buhay. Or kapaloob din dito na humihingi din siyang tawad sa kanyang ina dahil sa mga nangyaring hindi maganda na kung saan sa tingin niya kasalanan niya. Pero ang sabi niya din dito is hindi niya siguro kasalanan yun. Siguro kasalanan ito ng mga circumstances o mga pangyayaring hindi inaasahan. And then sinabi niya din kay Pasiano na maraming pinagdaanan ang kanyang kapatid na sobrang hirap and humihingi siya ng tawad para doon. And sa mga lahat na naidulot niya na negative sa kanyang pamilya. I assure you, my brother, that I die innocent of this crime of rebellion. I shall not utterly deny that what I wrote in the past may have contributed to the insurrection, but I thought that the past would be expiated with my deportation. Tell our father that I remember him. How? I remember his tenderness and his love. I ask him to forgive me for the grief which unwillingly I caused him. So, sabi ni dito ni Rizal na nangangako siya or nanunumpa na wala talaga siyang ginawang kasalanan or inosente siya sa mga paghihimagsik. Pero hindi niya ikinakaila na may nasulat siya na kung saan naging contributions para sa isang insurrection or para sa paghihimagsik ng mga Pilipino. Pinapasabi din ni Rizal sa sulat na to para sa kanyang ama na naalala niya ito sa kabila ng lahat ng nangyayari. Kung paano? Siyempre, yung pagmamahal at yung mga efforts na ginawa ng kanyang ama. Naalala niya yung mga love, kung gaano siya kamahal at kung gaano nagsakripisyo ang kanyang magulang para sa kanya, lalo na ang kanyang ama. It is widely assumed that Jose wrote his final poem, Mi Ultimo Adios, on December 29, 1896. He was able to insert into an alcohol cooking stew, which he then gave to his sister, Trinidad, to whom he revealed. There is something in it. Jose's final poem, written without a title and unsigned, was translated into English as My Last Farewell by Charles E. Derbyshire. So dito, masasabi na ang huling sinulat ni Rizal or yung huling ginawa niyang literary works is yung Mi Ultimo Adios, na kung saan nakuha sa isang alcohol comics too. So ang kwento nito is, before nung execution ni Rizal, is misita yung mga kapatid niya na sina Lucia, Josefa, Trinidad, Maria, and Narcisa. And meron din bumisita sa kanyang pamangkin and din yung other niya. So doon, bago umalis yung mga kapatid niya, is may binilin si Rizal or may binigay na souvenir kay Trinidad, which is yung alcohol cooking stew. And then may binulong siya kay Trinidad bago niya ibigay. There is something in it. Yun yung sinabi ni Rizal kay Trinidad na kung saan hindi agad mahalata or maiintindihan ng mga gwardyang nakabantay kay Jose Rizal sa kulungan. So, ano nga ba yung laman nung binigay na souvenir ni Jose Rizal kay Trinidad? So, ang laman yun is a piece of paper that contains a poem or tula, which is yun na yung Mi Ultimo Adios or My Last Farewell. And masabi natin na yun yung kauli-ulihang ginawang literary works ni Dr. Jose Rizal bago siya patayin. On the eve of his execution, Jose Rizal wrote a letter to his family to bid them farewell. I would like to see each one of you before dying. Though it may cause much pain, come the most valiant. I have some important things to say. Serenely accepting his tragic fate, he composes an entitled valedictory poem, which came to be known Mi Ultimo Adios. Before his execution by firing squad on December 30, 1896, Rizal wrote the poem Mi Ultimo Adios. The poem was 14 5-line stanzas long, unsigned, untitled, and undated. So, nung gabi nga, before yung execution ni Rizal is may ginawa siyang liham ng pamamaalam sa kanyang magulang. And sinabi niya dito na, I would like to see each one of you before dying. So, gusto niyang makita yung magulang niya bago siya mamatay. Kahit na para sa kanya is masakit yun na makita yung magulang niya na mamamatay siya. And kaya gusto niya itong makita is may gusto siyang sabihin sa kanyang magulang bago siya mamatay. Then, nung gabing din yon is ginawa din niya yung poem niya na which is yung Mi Ultimo Adios or My Last Farewell. So, yung ginawang tula ni Rizal is 14 5-line stanzas. Undated siya, unsigned, and wala talaga siyang title. Nagkaroon lang to ng title mula nung mabasa ng mga tao. And based on what I've searched, ang nagbigay ng title ng kanyang tula is one of his closest friend, which is si Mariano Dacanay, which is nag-base siya sa mga unang words na ginamit ni Rizal sa tula. Kaya naging Mi Ultimo Adios. And na-translate na lang as My Last Farewell in English. And na-translate na din siya sa different languages na din. At 5:30 in the morning on December 30, 1896, which is yung execution na ni Rizal, is he wrote one letter to his family. To my family, I beg your forgiveness for the grief I caused you.
But one day or another, I had to die. And it is worth more to die today in the fullness of faculties. So, sinabi niya dito na buong puso siyang humihingi ng tawad sa kanyang pamilya sa mga nagawa niyang nagka-cause sa pamilya niya ng negative impacts or naging sanhi para mapahamak din yung kanyang mga magulang. Dear parents, brothers, sisters, give thanks to God who has kept me tranquil before my death. I die resigned, hoping that with my death, they will leave you in peace. It's better to die than to live in suffering, be consoled. So, nagpasalamat din siya sa kanyang mga magulang, kapatid, na binigyan siya ng matiwasay na buhay. And umaasa siya na sa kabila ng kamatayan niya or kahit patay na siya is magkaroon pa rin ng matiwasay na buhay yung kanyang pamilya. And then, sinabi niya din na mas mabuti nang mamatay kaysa naman nabubuhay ka pero nagdurusa. So, sinabi niya dito sa sulat na ginawa niya para sa kanyang family. Sinabi din dito ni Rizal na tatuhin ang kanilang magulang ng maayos. Kumbaga, nagbigay din si Rizal ng advices sa kanyang mga kapatid. Sinabi din dito ni Rizal na magkapatawaran silang magkakapatid kahit na may nagawa silang mali or something na nakasakit sa isa or sa isa't isa. Nagbigay din siya ng advices na tratuhin ng maayos, alagaan yung kanilang tumatanda ng magulang. Para pagdating ng araw na mayroon na rin silang pamilya, ay tratuhin din sila ng maayos ng kanilang mga magiging anak. Gusto din ni Rizal na mahalin ang kanyang magulang para sa kanyang alaala. Bury me in the earth, put a stone on top and a cross. My name, the date of my birth, and that of my death. Nothing more. If you want to fence in my grave afterwards, you can do so, but no anniversary celebrations. I prefer parang mundok. Gusto ni Rizal sa kanyang libigan na may bato and may cross at nakalagay yung pangalan niya at yung birth date niya, na kung saan para mas mabilis ma-recognize na yun yung kanyang kamatayan or yun yung kanyang libingan. And ayaw din ni Rizal na may anniversary celebrations. Ayaw niyang i-celebrate yung kamatayan niya or yung taon ng kanyang pagkamatay. And sinabi din ni Rizal na mas gusto niyang ilibing siya sa parang bundok. So ano nga ba yung parang bundok? Parang bundok or foot of the mountain in Tagalog was a common cemetery to the north of the city. Rizal would be buried there, but within the classic colonnades and among the lovely gnarled trees of the Paco Cemetery. So yung parang bundok is the common cemetery sa north of the city. So yun yung karaniwang pinaglilibingan talaga, yung parang bundok. So doon yung sa parang bundok is doon gusto talaga ni Rizal na ilibing siya. Doon siya ililibing pero sa loob ng classic colonnades na kung saan yung mga magagandang puno sa may Paco Cemetery. Then, nakahanap din siya ng oras para makapagsulat ng liham or ng pamamaalam para sa kanyang ama. Sinulat niya to noong 6 a.m. noong December 30, 1896, yung liham para sa kanyang ama. Forgive me the sorrow with which I repay the anxieties and toil you have underwent to give me an education. I did not want this nor expect it. Farewell, Father, farewell. So, sa pamamaalam ni Rizal sa kanyang ama ay humihingi rin siya ng tawad sa mga nadulot niyang hirap or pasakit sa kanyang ama. Mga sacrifices ng kanyang ama para magkaroon siya ng magandang edukasyon, magandang buhay, as well as yung kapatid niya din. Hindi daw gusto ni Rizal na maranasan yun ng kanyang ama at hindi niya rin ina-expect na mangyari yun sa buhay nila and especially sa buhay niya. Nadarating sa point na may execute siya or mamamatay siya. For his mother, words seem to have failed him. To my much beloved mother, Senora da Teodora Alonso, at 6 o'clock in the morning on the 13th December, 1896. So, para kay Rizal, hindi niya kayang sabihin or gumamit ng words para sabihin or express yung nararamdaman niya at yung mga gusto niyang sabihin sa kanyang ina. So, those are the farewell message of Dr. Jose Rizal sa mga mahal niya sa buhay. Ang liham ang naging way ni Rizal para express yung feelings niya at yung mga gusto niyang sabihin sa kanila. Hoping nakagain kayo ng new knowledge sa aking tinakilod ngayong araw. So, thank you for listening. Goodbye.